teacher ka lang dati. Dati nagta-tricycle daw, jeep. Suddenly, customize yung van. Pinakita eh. Tapos, ang ganda ng mga suot. Pero, kitang-kita tuloy, ayan ang nakakarma. Saka may napansin ako yata kay Kong Stella. Ano yun? Bakit nawawala yata yung necklace? Kasi yung necklace, nakita ko sa social media, sinum. Sabi niya ano yan, I forgot the name of the brand. Pinalabas ngayon yung parehong-parehong necklace. Kasi po, ang pangongolekta ng buwis, hindi naman po January 1. Meron na tayong buwis. Paano natin babayaran ang sweldo ng ating mga page, ang sweldo ng mga government employees? Wala po tayong ibabayad sa inyo na sweldo kung hindi natin gagamitin ang cash na yan. Pero at any point in time that an agency demands those earmarked revenues, the Treasury must be able to make those funds available. Ganyan po ang ibig sabihin ng earmarked revenues. Madam Speaker, saan po nakasulat na gano'n ang ibig sabihin ng earmarked revenues? Na pwede siyang gamitin pag hindi ginagamit pa. Kasi malinaw naman po, earmarked accounts and funds are not, the legal basis of an earmarked revenue could be a law, a presidential decree, or international agreement. Bawat earmarked revenue may batas. At walang blanket authority doon na sinasabing pwede mo munang gamitin habang hindi ginagamit ng agency. Gusto ko lang po makahanap ng legal basis. Mula umpisa, asan po ang legal basis na sinasabing pwedeng gamitin ang pondo na in-earmark natin for another thing kasi yung cash naman hindi pa ginagamit ng ahensya. So hiramin ko muna. Paano kung hindi ko na maibalik? Paano kung hindi na tayo makautang? Hindi po ba pag regular ka na tao, ginamit mo ang pera na hindi para doon? Qualified theft na to. O kaya, pwedeng technical malversation of funds if you use it for another thing. Ang tawag po dun sa libro ay Book of Accounts. So, may Book of Accounts at nandun naman po maliwanag ang balanse. So, at any point in time na kung na-question... Madam Speaker, ulitin ko, ano pong batas ang nagsasabi na pwedeng gamitin pangsamantala ang earmarked revenue? Hindi po ginagamit ang revenue. Maliwanag po yun. Yung pera, Madam Speaker. Saan po sinasabing batas na yung cash na nakolekta ng isang collecting agency para sa isang bagay na naka-earmark? Kaya po tayo nagpasa ng batas sa Kongreso. Gusto ko itong SUF para lamang sa free wifi. O meron na siyang 24 billion na cash na nakadeposito. Pero sabi nga, yung cash na to nawawala na. Kasi ginagamit siya habang hindi pa ginagamit ng free wifi. Hindi ko po talaga masettle sa utak ko kung paano pwedeng, kung ano, yun lang naman tinatanong ko, ano po bang batas ang nagsasabi? Yung cash na para sa free wifi, pwede munang hiramin ng national government para gastusin sa ibang bagay nang hindi nagpapaalam sa tamang or walang proper documentation. Kitang-kita mo yung diferensya ng dalawa. Yung isa, si Kong Herrera, nag-aral, preparado. Ito naman si Kong Stella, tataranta, di malaman ko na isasagot niya, mali-mali ang mga sagot. Tama naman yung punto ni Congressman Herrera. Yung unang subject matter, accounting, yung hinihingi niya accounting, kailangan alam natin, dapat may report, bakit walang report? Yung pangalawa naman, anong legal basis mo nga naman? Hindi naman masagot-sagot. Saka may napansin ako yata kay Kong Stella. Ano yun? Bakit nawawala yata yung necklace? Kasi yung necklace, nakita ko sa social media, sinum. Sabi niya ano yan, I forgot the name of the brand. Pinalabas ngayon yung parehong-parehong necklace. Alam mo kung magkano yung necklace? Millions. 1.7.200. Biro mo yun? Actually, nagkalat sa social media yung earrings, yung necklace, and yung watch. O lahat branded eh. Maabot sa... Even yung mga suot niya, ilang million yung suot niya. Hindi, ang pinakapunto yata ng mga komentaryo. Teka muna,
Sabi mo, pinagkukuha yung pera niya. Teacher ka lang dati. Dati nagta-tricycle daw, jeep. Suddenly, customize yung van. Pinakita eh. Tapos, ang ganda ng mga suot. Saka, if you notice, every time may congressional hearing, parang nagpa-passion show siya eh. Di ba? Okay lang yan kung passion. Hindi naman eh. Parang palagi siyang ate ng sona. Pero kitang-kita tuloy, ayan na nilang nakarma. Binanatan mo ng binanatan si BP Sara ngayon, bumabalik sa'yo lahat ng banat. Yan ang problema niya. Saka isa pa, naalala ko tuloy, di ba, pinag-uusapan niya yung accounting. O yung kaibigan mo, yung kaibigan natin si Martin, ang ganda ng speech. Sabi niya, yung mga ano niya, bumabanat. Nakakalimutan nila yung responsibilidad nila. Sila ang dapat na mga accountable. Natawa ako kasi, Speaker Martin, ano nangyari dun sa hamon sa ni Presidente Duterte? Mag-accounting kayo sa ano bang... Hindi dumaraan, di ba? Hanggang ngayon, wala akong naririnig na in a congressional committee hearing, may nagtatanggol naman sa budget ng mga kongresista. Kung saan ba? Saan napunta? Sa paggagastosan? O talaga kayo, pakahirap niyo ipagtanggol. Pag sa kanila, wala. Pag sa iba, dapat accountable kayo. Pero sila? Hindi. And who will police them, Attorney Sal? Ang taong bayan, delikado kayo dyan. Hindi na predict yung daily. Sinasabi lang palagi ng news weather forecaster with scattered rain showers and thunderstorms. Yan ang palagi sinasabi niya na today will be sunny but with scattered rain showers and thunderstorms. Ibig sabihin, baka pwedeng umulan, baka hindi. Dapat lang. Di ba? Palagi natin sinasabi. Alam naman natin ang problema ever since ng bansang ito. Hindi nyo tinutugunan eh. Kailangan ng pera. Lagyan nyo ng pera. Ang problema, ninanakaw nga pera eh. Nga pala kami matagal kami nagkwentuhan ni dating Presidente Duterte. Uy, kumusta na si PRD? Medyo may lagnat siya kahapon eh. Pero despite that, ang ganda ng kwentuhan namin. I was telling him nga pala, dapat tumakbo kang senador. Binabago ko na yung dating suggestion kong mayor. Kasi pag senador, iba, gaya niya ka, inaapi ka. Pag senador, at least meron kang kapangyarihan. Isa pa, para sa 2028, yun ang barometro mo. Kung anong tingin sa'yo ng tao ngayon pag tumakbo mo ng Senado. Para kung nasa top 3 ka, naku, delikado. Sigurado yung Duterte, matatakot sila lahat sa'yo. Pero iba na yung nandiyan ka kasi inaapi ka nga eh. Tumakbo ka. Sabi niya, mukhang maganda yan. Mukhang maganda yan. Well, di ba? Mukhang nag-aalisa ng mga member ng kabinete. So, yung mga identified gay natin Presidente Duterte na tatanggal. Si Delfin Dorizana, nawala bigla. Sa basis. BCDA. Oo. Sino pa? Si Bebo Pelio. Sa Taiwan. Marami eh. Ang nandyan lang, yung mga bumaliktad na. Kaya nandyan pa rin sila. Kitang-kita. Kaya alam mo, saka sabi ko nga pala, may convention pala ang PDP sa Davao. Nako. Sabi ko, delikado. Bakit? Kasi, yung kailangan ng line-up mo dyan, malalakas. Ang administration candidate, malalakas dahil may mga dati na mga... Incumbent. Babalik, incumbent. Kumbaga, may mga political base na ito. Sabi ko, sa tingin ko, dapat patakbuhin mo lang sa PDP kayong tatlo. Ikaw, Bongo, and De La Rosa. Yun, sigurado lalabas yun. Kasi tinitingnan ko sa administration slate, tatlong mukhang malabo. Malabo yung si Tol. Di mo alam kung sino si Tol? Kasama siya sa PDP. Hindi po lang kasama na sa administration ka. Bumaliktad na. I thought kasama sa PDP. Kung bumaliktad na yun, ayun nako. Katandaan nyo. Ay, friend mo na yan. Friends pa rin kayo? Yung isa,
Ewan ko. Yung, Gusto ko yung dito natin, dito natin malalaman sa live kung friendship over na kayo. yung isa naman, dating liberal, nasa administration. Yung Bam Aquino. Wala rin yun. Yung pangatlo, Is this a second attempt, no? Ni Bam? Ever? yata. Yung pangatlo, ayun, may pangalan sana, kapatid pa. Pero ako, ang tindi ng record no. Walang utang na yun. Loob. Matindi yun, baliktarin yun. Kaya sabi ko, 3 ang bakante rong na pwede kayong pumasok. Sigurado naman kayong 3 eh. Kasi, kung magpapatakbo kayo dyan ng questionable yung mga karakter, o kaya walang winnability, masisira lang ang PDP. Mga sinasabi nila, kung titingnan mo ang social media, maraming mga kumakampi kay Pastore. Kaya, hayaan mo na yung mga tao ang magtanggol sa kanila. Kasi, pagkakampi ang magtatanggol, walang saysay. Kailangan yung mga hindi involved ang nagtatanggol. At kitang-kita mo naman kung paano yung mga ordinaryong tao pinagtatanggol si Pastor. Kasi alam naman nila na hindi totoo. Gaya na sinabi ko na kahapon at maraming beses na, yung mga nagdidemanda puro mga disgruntled members ng KOJC. At yung latest yata, yung 2 sinasabi, yung mga ina nila nasa loob pa, di ba? So itong mga ina mismo magiging testigo ni Pastor na hindi totoo lahat. But yung mga siyempre, yung mga detractors ni Pastor, gagawa ng kwento yan. Natural na ho yan. Maniwala kayo. Dadagdagan pa nila yun. Pero yung mga nag-oobserba, kitang-kita rin yun Kaya sila mismo nagtatanggol kay Pastor. Nababasa ko rin kung paano nila pinagtatanggol. Yan ang mga credible na pagtatanggol. In relation to this, kaya kahapon, and many days prior to yesterday, sinasabi ko na ituloy ninyo yung kaso ng amparo. Kasi yun ang writ of amparo, kahit na what appears to be moot and academic dahil walang banta sa ngayon, kailangan pa rin nung ma-resolve yun. Kaya sabi ko, tuloy niyo yung MR ninyo para makarating sa Korte Suprema because the Supreme Court really has to come in. It's of paramount importance. Sapagkat yung mga issue doon matindi. Yung issue ng violation ng academic freedom, violation ng religious freedom, yung violation ng privacy, yung ginawang the manner by which the service of the warrant of arrest was made, talagang matindi yung mga violations. Kailangan magkaroon ng ruling ang Korte Suprema doon para number 1, not only to enrich our legal jurisprudence in the matter of serving writs or in the matter of serving warrants of arrest, but also para hindi maulit. Otherwise, paulit-ulit yan ang gagawin ng mga pulis. Kasamang in aid of legislation, in aid of destroying her. Yun. Talagang ginagamit nila yung plataforma para sirain siya. And in aid of election. In aid of election, in aid of re-election, in aid of higher position. Pero, ang tao, sawan-sawa na sa kanila Pero mind you, Attorney Sal, we'd like to remind our lawmakers na hindi lahat ng mga gumawa ng mga pagdinig ay nakabalik sa Senado. Remember Senator Dick Gordon? Oo. Grabe yung mga pagdinig na ginawa niya sa Senado, Attorney Sal. Maswerte nga yung Ontiveros at hindi siya kumbaga parang gentleman kasi ito si Presidente Duterte. Kung yung kinanti niya, wala, nilalabas siya. At Attorney Sal, matapos na umalis sa pagdinig si VP, ay napanayam siya ng media at sa naturang panayam nito ay natanong ito kung hindi ba ito papayag na may makatambal na mga Marcos at ang sagot ni VP Sara, Attorney Sal, ay never again. Di ba may kantang Never Again? O may moving Never Again? I'm not so sure. Gagawa tayo ng kanta, Never, never, never again. Ay, never again. Never enough. Never enough yun, Attorney Sal, not never again. yung never enough. Yun ang sasabihin kaya nila ni Inday Sara.
Hindi pa enough ito. Marami pa. Sagot naman ng kabila. Kami rin. Ba, it's a tie. So, the Attorney Sal, naging mainit din na diskusyon sa naturang pagdinig ang punto ni Representative Rodante Marcoleta. Kung mayroon pang, o mayroon bang preliminary determination na nangyari bago ituloy ang naturang pagdinig. Parang naniniwala kasi si Marcoleta na mga hindi nasunod na committee rules. Ano sa tingin mo dito, Attorney Sal? May rules pa ba? Kailan pa ba sila sumunod ng mga rules? They have their own rules. Kaya kailangan mapunta na sa Korte Suprema para tumigil ang mga ito. Pero lahat ng mga sinabi ni Inday Sara, yun ang speech niya talagang, kung baga, on point, on target. Tama ho lahat yun. Walang balik. Tama talaga lahat yun. Kung baga, she has crossed the Rubicon. Unang-una, huwag kayong makiusap dahil hindi madadala sa pakiusap yan. Pailan nyo na lang ng kaso. Lahat na kaso, i-file nyo na. Para malaman na nila yung kanilang hinahanap. Kaya nga muna, medyo sumakit ang tenga ko kanina. Dahil there's no such animal as evidences. It's a collective noun. Evidence is a collective noun. Matagal ko na naiinis kung naririnig mga evidences na yan. Alam mo, pag naiinis ka eh. Pwede ba? Collective noun ng evidence. Abogado, senador, congressman, palaging mali. Ano pa nga yung reklamo? Yung with regards? Yung with regards din. Sa congressional hearing, nakakainis. Anyway, alam niyo yung ginagawa, talagang, itong mga nandiyan sa kapangyarihan ngayon, at tinutugis niyo yung mga inosente. Tugisin niyo kaya yung mga sarili niyo. Di ba? Ang taong bayan, sawang-sawa na sa napapanood po nila. Kawawa naman yung mga binubuli nyo dyan. Di ba, ever since sinasabi ko, pailan nyo na lang kasi ng kaso. Ang problema alam mo, pag nanonood ako sa kanila, hindi mo malaman kung ma-amuse ka o masisikmura ka. Kaya si Presidente Duterte, if I can only share to you his thoughts at sabihin sa iyo mga sinabi niya, maniwala ako. Kaya, alam mo, sabi niya, gusto ko na nga umattend dyan sa congressional hearing para lang i-educate itong mga ito. Tama. Ay, nako. Paulit-ulit na nagpapaalala ang mga nangangasiwa sa paliparan maging ng airlines na siguraduhin maaga ang pagdating sa airports ng mga pasahero bago ang schedule ng kanilang flights. Bukod kasi sa napaka-traffic na mga lugar na dadaanan bago makarating sa paliparan, may mga kinukonsidera din na oras na pwedeng ma-offload ang isang pasahero kapag hindi nasunod ang oras na itinakda sa pag-check-in. Sa inamyendahang Air Passengers Bill of Rights o APBR ng Civil Aeronautics Board o CAB sa taong ito, nakasaad sa Section 9 at least 3 oras bago ang scheduled time of departure o STD. Bukas na ang check-in counter ng airlines para sa international, habang at least 1 oras naman para sa domestic flight. Nakasaad din sa patakaran ng APBR na dapat bago ang 1 oras, nasa designated check-in area na ang pasahero. Dahil kung nahuli ang pasahero sa itinakdang oras, karapatan ng airlines na hindi payagan ang pasahero na mag-check-in. Pag less than 1 hour, yes, pwede kang i-bump off, pwede kang i-offload, pwede hindi ka i-check-in. Okay? So this is a right and at the same time an obligation. Kung magkaroon ng alitan sa pagitan ng airline at ng pasahero dahil iginiit ng pasahero na wala pa ang 1 oras ay nasa check-in area na ito, ang airline ang magpapatunay kung late o hindi ang pasahero. Nire-require namin sa airline na mag-submit ng sworn statement of affidavit
O kaya humihingi kami at si airline ng CCTV para mapatunayang late si pasahero or hindi siya late. Kung ang check-in naman ay online, dapat ang pasahero ay nasa airport at least 1 oras bago ang STD para sa international flights at 45 minutes naman para sa domestic flights. Hindi naman porket naka-check-in ka tapos na. Lalo na kung international flight, marami kang dadaanan. Kung ikaw ay may maleta na pagkabigat-bigat, check-in mo pa rin yung maleta mo, ibabag drop mo yan. Okay? Tapos kung international flight yan, may dadaanan ka pang mga check. Nandyan ang x-ray, nandyan ang immigration. So marami pa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News. Ayun. Kaya lesson dyan, kailangan talagang maaga ka. Pero ang problema, kahit maaga ka sa traffic, monstrous ang traffic lately. Aside sa traffic dito sa labas ng airport, naka-traffic ka rin sa loob eh. Kasi, kahit sabihin pa 3 hours before your flight at international, ang tagal mo sa immigration. Ang haba ng pila. Talagang, alam mo, nung isang araw, nagpunta kami sa Hala-Hala. Palis kami sa Quezon City na alas 8. Dumating kami sa Hala-Hala, alas 5. Hindi, alas 5. Alas 8, dumating kami alauna. Ganong katindi. Grabe, no? Pero teka muna. Wala pang Christmas rush niya, Attorney Sal. Oo nga. Kasi ulan ng ulan eh. Sabi nila, i-offload. Paano kung kayo naman ang delayed? Dapat managot din kayo sa amin. Oo nga. Lalo na pag masyadong mahaba yung waiting time mo. No. Isipin mo 3 hours before your flight nandun ka, tapos delayed ng 3 hours yung flight mo. Parang yung buong araw ka na sa Kaya bukas airport. Bukas nga pala, may flight ako.